Good afternoon, Mr. Chair. Maaari ko po bang iparating ang aking katanungan kay Colonel Leonardo? Please proceed. Maraming salamat. Magandang hapon po, Colonel Leonardo. Magandang hapon po, Mr. Chair. Kumusta po kayo? Mabuti po. Colonel Edilberto Leonardo, base po sa inyong naging mahabang karera, kayo po ay humawak ng mataas na posisyon sa ating pamahalaan. Currently, kayo po ay NAPOLCOM Commissioner na appoint po noong February 2022, at meron po kayong fixed term na 6 na taon. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Sino pong nag-appoint sa inyo sa posisyong ito? Previous administration po. Sino po? Former President Rodrigo Roa Duterte, Mr. Chair. Bago po kayo naging commissioner ng NAPOLCOM, kayo po ay naging regional chief of the Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, in Davao Region. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Sino rin po ang nag-appoint sa inyo sa posisyon pong ito? The Chief PNP during that time, Mr. Chair. Sino po siya? I'm not sure, Mr. Chair. First week of July, Mr. Chair, when I was appointed as Regional 11 CIDG, Mr. Chair. Okay. I'm not sure kung nakaupo na po si Senator Bato po no, na Chief PNP, Mr. Chair. Okay po. Narinig niyo po ba, Colonel Leonardo, yung sinalaysay nila Leopoldo Untalantan at Fernando Magdadaro tungkol sa pagpatay ng 3 Chinese drug lord noong August 2016? Naka-assign ka po sa Davao kasi noon. Narinig niyo po ba yon? May I be clarified, Mr. Chair? Ano po yung particular na narinig po? No. Yung pagpatay sa Davao ng 3 Chinese drug lord noong August 2016 dahil naka-assign po kayo sa Davao noon. Nalaman ko po kasi itong namatay na mga Chinese drug lord sa ano lang po. Itong napapanood ko sa TV at saka nung nagbanggit-banggit na po sila, Mr. Chair. Napanood nyo lang po sa TV? Yes, Mr. Chair. Kasi po napakalapit po ng inyong opisina sa Davao Prison Penal Farm dahil kayo po ay nasa Davao City noon at naka-assign sa Camp Sergeant Quintin M. Mercedito. Tama po ba? Mr. Chair, sa ano po ako, Davao City Police Office located in San Pedro, Davao City, Mr. Chair. Hindi po kayo nakaano sa Sergeant Quintin Mercedito, Buhangin, Davao City noong panahon na yon? Hindi po, Mr. Chair. Okay. Noong 2017, na-assign kayo bilang commander ng Manila Police District. Tama po ba? 2015 po, Mr. Chair. Hindi po ng 2015 kayo na-assign. Hindi po ng 2017. Hindi po, Mr. Chair. Okay. So, na-assign po ba kayo sa kahit anong detachment sa Metro Manila? Na-assign po ako as station commander ng Station 10 and Station 2, Mr. Chair. Kailan po yun? 2015 to 2016 July, Mr. Chair. July. Okay. Nung kayo po yung nagretiro, ano po ang ginawa niyo pagkatapos niyo po mag-retire? Nag-retire, I opted to retire because in view of my appointment as Undersecretary, Mr. Chair. Undersecretary po. So kayo po ay naging USEC for Protected Areas and Special Concern at the Department of Environment and Natural Resources. Tama po? Tama po, Mr. Chair. Pero po noong September 17, 2020, bago po yun, kayo po ay na-appoint, no?
bilang USEC for Protected Areas and Special Concerns, ano po yung trabaho na inyong opisina doon? Marami po, Mr. Chair. I conduct executive visitation sa mga protected areas po. And then we're trying to create a concept that would further protect yung ating mga protected areas, Mr. Chair. Pero po bago kayo naging director, no? Bago kayo naging USEC, naging director ka muna ng Biodiversity Management Bureau, tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Ano po ba ang trabaho nito? BNB, to manage the operations of the Biodiversity Management Bureau, and mostly policy and guidelines in support to the regional offices po ng DNR, Mr. Chair. Colonel, ano po ang natapos po ninyo sa inyong pag-aaral? I graduated bachelor po. Meron po akong PhD sa Leadership and Management. Meron din po akong master degree sa Educational Management. Meron din, and I graduated in the PNPA, Mr. Chair. Colonel, napakalayo po ng expertise ninyo. Ang expertise po ninyo is military, peace and order. Ano po bang kinalaman nito sa pagkaka-appoint ninyo bilang sa Department of Environment and Natural Resources? As a person, ako po ay I think hindi po kailangan na maging expert doon sa isang bagay para po makatulong sa pagprotekta ng ating environment, Mr. Chair. Katulad po nito, kayo po ay naging director ng BMB. Ang primary charter ng BMB is under the Department of Natural Resources ay responsible for conservation and sustainable management of the country's biodiversity. Kilala niyo po ba ang director ngayon ng BMB, si Director Marcial Armaro Jr.? Hindi po familiar sa akin. Ipakikilala ko po siya. Opo. Si Director Amaro ay isang registered professional forester, ay may iba't ibang awards sa field niya. May master's siya sa public management, may graduate diploma sa agricultural economics from abroad. Pero kayo, sir, napakalayo po ng inyong pinag-aralan sa biodiversity management. Kaya nagtataka po ako kung paano kayo na-appoint ang naging USEC, napakalayo po ng inyong pinag-aralan sa DNR. Tingin po ninyo, ano pong dahilan kaya ba't po kayo na-appoint sa DNR? Yung pong mga posisyon na yun ay nangangailangan po ng experts sa leadership and management, to which I think qualified naman po ako kasi Mr. Chair, can I request the resource person speak a little bit louder and nearer to the mic? yes, Mr. Sorry po. Go ahead Kung po. pakiulit lang yung sagot. Ako po ay may PhD naman po sa Leadership and Management, and I think to hold that position, I think honestly think that I am qualified to handle such position, Mr. Chair. Sino po ang nag-appoint sa inyo sa posisyon na yan? Former General Simato, Mr. Chair. Former DNR Secretary Simato, Mr. Chair. Sa pag-upo niyo po bilang USEC ng DNR, sino po nag-appoint sa inyo? Si former President PRRD po, Mr. Chair. Kung ganon, bakit po tingin ninyo na kayo ang napili ni Presidente Duterte para sa posisyon na yun?
Baka po nakita niya na pwede naman po siguro akong humandle ng posisyon na yun, Mr. Chair. Hindi ko po alam. Hindi ko po masabi. Bakit? Kasi po kanina, kay Colonel Garma, napakalayo po ng pinag-aralan din ni Colonel Rina Garma at na-appoint po siya na PCSO. Ang tingin ko po, ang number one qualifications ni Colonel Rina Garma, kaya siya na-appoint sa PCSO, is yung closeness niya sa ating Pangulo. Tingin niyo po ba ang number one qualifications po ninyo, Colonel Leonardo, kaya po kayo na-appoint sa posisyon na yan, dahil po yung closest din po sa dating Pangulo? Possibly, Mr. Chair. Pero hindi po ako ganun ka-close sa Pangulo, Mr. Chair. Okay po. May utang ng loob po ba sa inyo ang ating former president? Wala po, Mr. Chair. May nagawa po ba kayong mga pabor sa ating dating Pangulo para i-appoint kayo sa posisyon na yan? Maliban po sa paglilingkod ko bilang CIDG sa Davao City, Mr. Chair, yun lang po ang natatandaan ko at hindi naman sa tingin ko ay pabor yun, kundi yun ay tungkulin ko lamang po. Gamba ng mabuti yung tungkulin, Mr. Chair. Colonel Leonardo, ano po ang tingin ninyo sa mga programa ng ating dating Pangulo? Kung ano yung mga nagawa niya sa Davao, kung ano yung nagawa niya sa ating bansa, ano po ang tingin ninyo sa totality ng kanyang mga naging programa? Ito ay general opinion lang po ang may bibigay. Noong 2016 po, o prior 2016 po, napakagulo ng sitwasyon sa buong Pilipinas when it comes to drugs, Mr. Chair. Talaga pong kahit kaming mga pulis po ako noon, nakita ko po halos hindi na po namin pansinin yung mga gumagamit ng droga na maliliit lamang dahil ang dami pang dapat na unahin yung pong mga pushers and mga drug lords noong mga panahon po na yon. Kaya naniniwala ako na I believe doon po sa war on drugs ni PRRD dahil talaga naman pong napakinabangan ng buong Pilipinas dahil gumanda naman po yung naging tahimik po somehow. Compared doon sa 2022, wala na pong drugs. Wala na po halos. Yun po ang masasabi ko, Mr. Chair. Maraming salamat po, Colonel Leonardo. Meron po ba kayong katungkulin sa naging laban on war on drugs ng previous administration? Mula po nung ako'y CIDG ay nanunong ko lang bilang CIDG ay marami po akong mga operation na nasamahan sa anti-illegal drugs po, Mr. Chair, na nagtagumpay naman po. Yung ilan po ba rito, kasama ni po ninyo si Colonel Rina Garma? Wala po akong matanda na kasama. Maaring meron po, Mr. Kasi na-assign din po siya ng Davao City. Maaari po. Kasi po marami po kaming sa Davao City po ang approach namin. Lahat po ng agency ay kasali. Kasali po yung PIDEA, kasali po yung even yung other law enforcement agency, Mr. Chair. Okay. So, maaari po nating sabihin na talagang sinusuportahan po ninyo yung war on drugs ng ating dating presidente. Personal po, sinusuportahan ko po, Mr. Chair. Yung war on drugs po ng previous administration, maaari niyo po bang i-describe kung ano po yung mga proseso ng war on drugs ng nakaraang administrasyon? Ano yung kanyang mga components? Kung mag-start po 2016 dahil ako po ay 2016 CIDG na po ako meron pong order sa amin na ang CIDG will refrain from hindi ko lang po sure kung kailan lumabas po yung na kami po hindi na po pwedeng mag-operate ng against anti-illegal drugs. Ang role namin doon po sa war on drugs na yon ay yung mga financial investigation po.
Yun po kami tinraining, lahat po ng mga regional chief during that time po, Mr. Chair. Pakiulit po, financial, ano po? Financial investigation po sa mga suspects sa mga personalities involved po sa illegal drugs, Mr. Chair. So, ibig sabihin po, ang ino-operate po ninyo, yung mga malalaking tao. Basta investigation po ng kanilang financial nung mga personality na covered po ng investigation ng region para on my part, Mr. Chair. At kasama niyo po rito si Colonel Rowena Garma. Hindi po, Mr. Chair, kasi 2016 hindi na po kami magkasama. 2016 po yung binabanggit ko, Mr. Chair. Okay. So, 2016 and beyond, hindi na kayo nagsama ni Colonel Rowena Garma. Sa kahit anong operation, hindi kayo nag-usap? Hindi na po, Mr. Chair. Hindi po. Kasi Region 11 lang po ako for the whole time that I was the regional chief po ng CIDG 11. Never I engaged dun sa outside operations po ng CIDG 11. Hindi po ba na kayo po ni Colonel Rowena Garma ang talagang pinagkakatiwalaan po ng ating presidente, lalong-lalo na po sa operation, no, ng war on drugs? Actually, parang sa Davao po siguro, maaaring masabi ko sa Davao. Marami po kasing hindi ko po masabi, Mr. Chair, hindi ko po sa part po ng presidente nung araw kung talaga po bang nagtitiwala siya sa akin. Hindi ko po alam, Mr. Chair. Nagtitiwala po ang ating Pangulo sa inyo kasi in-appoint niya po kayo ng USEC, ng Department of Environment and Natural Resources, kahit po wala po kayong background regarding dun sa DNR. Malayo po kasi nagtapos po kayo sa PNPA, tama po ba? PNPA, tama po, Mr. Chair. Military, yan po ang background ninyo. Pero kahit na po kayo kapos sa kaalaman sa DNR, na-appoint po kayo ng ating Pangulo. So, it shows lang na talagang malapit kayo sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maaari po, Mr. Chair. Maraming salamat po, Mr. Chair.